Magandang araw mga bata! Andito na naman tayo sa ating Tagalog lesson sa Mathematics 9. Ang pag-uusapan natin ngayong paksa ay solving equations that are transformable to quadratic equation. Ito pong muli ang inyong makakasama, Teacher Eb. Para sa ating layunin, ang ating nga palang competency ngayong araw ay solves equations transformable to quadratic equations. Para sa ating mga objectives or layunin, meron tayong tatlong layunin ngayon. Una, transform equations into quadratic equations in a form of ax squared plus bx plus c equals 0. Pangalawa, solves equations transformable to quadratic equations. Pangatlo, demonstrates appreciation of the topic by answering real-life problem correctly. At para sa ating quick review, what are the methods of finding the roots or solutions of quadratic equations? Magaling! Tama po. You can find the roots or solutions by using the following method. It's either extracting square root, factoring, completing the square, or even quadratic formula. At para malaman ko kung meron kayong natutunan dun sa ating mga previous lesson about the methods of solving quadratic equation, meron ako sa inyong ibibigay na challenge. Solve this quadratic equation using any method as fast as you can. Bibigyan ko lang kayo ng 1 minuto para makuha ang solutions or roots ng ating quadratic equation. Your time start now. Time is up! Ano po ba ang solutions or roots ng ating quadratic equation na nakikita ninyo sa screen? 2x squared plus 5x minus 3 equals 0. Magaling! Ang solution nga niyan ay 1/2 and 3. Ngayon naman pag-usapan natin ang bahaging establishing the purpose of the lesson. Sa bahaging ito, magpapakita ako ng mga equations at sasabihin ninyo kung ito ba ay quadratic o hindi. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. Ano ang inyong mga katugunan mga bata? Magaling! Tama ang inyong naisip. Ang lahat ng nakita ninyo ng mga equations ay pwedeng sabihin nating quadratic equations. Bakit? Kasi lahat sila ay nasa ikalawang degree. Oo nga at hindi lahat sila ay nakasulat sa standard form, pero pwede natin siyang isulat sa standard form kung ito ay a-applyan natin ng mga methods na ginamit natin sa ating mga nakaraang aralin. Ngayon nga ay dumako na tayo sa ating aralin. Pag-usapan natin ang ating subtopic 1. Kung saan ito ay solving quadratic equation that are not written in standard form. Para sa ating unang halimbawa, meron tayong equations na x times quantity x minus 5 equals 36. Ang nakikita ninyong equation ay hindi pa nakasulat sa standard form. Pero paano ba natin ito gagawin? Tama. I-a-apply lang natin o gagamitin natin yung mga pamamaraan na ating ginamit sa ating mga nakaraan o nakalipas na mga aralin. Ngayon pag-usapan natin at ituturo ko sa inyo kung paano ninyo isusulat ang isang equation na hindi pa nakasulat sa standard form. Ang gagawin nyo lamang na una ay i-expand natin itong bahagi na kung saan ay hindi pa siya nakasulat sa simplest form. Ang kaliwang bahagi, sa pamamagitan ng pag-a-apply natin ang ating kaalaman tungkol sa special product o i-multiply lang natin yung monomial sa binomial. Tara! X times x, x squared. X times negative 5, negative 5x. I-bring down lang natin ang
equals at saka ang 36. Ngayon, isulat na natin siya sa standard form. Pwede nating i-apply ang transposition method or ang method na adding additive inverse. Okay, sa pag-apply ng nabanggit ko ng mga method or techniques, eto na yung kinalabasan natin na equation. Pwede naman na po nating makuha ang solutions or root ng ating resulting equation na x squared minus 5x minus 36 equals 0. Ngayon, bakit nga pala nagkaroon tayo ng minus 36 dito sa kaliwa? Kasi trinanspose natin or dinagdagan natin ng kanyang additive inverse ang positive 36 both sides ng equation. Kaya nagkaroon tayo ng x squared minus 5x minus 36 equals 0 kasi 36 minus 36 is 0. Ngayon, applying the methods factoring, ifa-factor natin ang first at ang last term o ang third term. Ang first natin ay x squared at ang last term natin ay negative 36. So mag-iisip tayo ng factors ng 36 or negative 36 na kung saan ang kanyang sum ay negative 5. Ano-ano ba ang factors ng negative 36 na kapag pinag-multiply mo ay negative 36 at kapag pinag-add mo, ang sum ay negative 5? Ano yon? Tama. Isang negative 9 at isang positive 4. Okay, kaya magkakaroon tayo ng factored form na x minus 9 times quantity x plus 4 equals 0. Applying the zero product property, magkakaroon tayo ng dalawang equations. Nakasulat or naka-highlight sa blue at green. Ito yung dalawang equation. Una ay si x minus 9 equals 0 at x plus 4 equals 0. Pag sinabi kasi mga bata na pag-a-apply ng zero product property, itong dalawang factored form ng kaliwa ng ating equation, pareho natin siyang i-equate sa 0. Ito ay ginagawa natin para makuha natin kung ano ba yung dalawang value o solution ng ating variable na given dito sa ating quadratic equation na sinusolve. Kaya po ang unang value ng x ay 9 at ang ikalawang value ng x ay negative 4. Paano nangyari yon? So, itatranspose lang natin itong negative 9 dito sa kabila ng 0 or ng equals I mean para makuha natin kung ano ang value ng x. Or else, pwede natin siyang i-add or dagdagan ng kanyang additive inverse sa magkabilang side ng ating equation or equals. Kaya magkakaroon tayong x minus 9 plus 9 equals 0 plus 9. Kaya ang value ng x na una ay 9. Ganon din ang gagawin natin dito sa kabila. Pwedeng transposition method. Pag pinag-transpose natin or pinatawid natin ang any number or variable sa kabila ng equals, ang kanyang sign ay magbabago or mag-change. Or else, ito yung adding additive inverse na kung saan kapag dinagdagan mo yung kaliwa at kanan para matanggal yung constant na 4 ng kanyang additive inverse, ay magkakaroon tayo ng expression na x plus 4 minus 4 equals 0 minus 4. So, pag sinimplify natin, 4 minus 4 is 0, so matitira si x sa kaliwa at dito naman sa kanan, 0 minus 4 is negative 4. Kaya po ang dalawang solution ng ating unang quadratic equation na x times quantity x minus 5 equals 36 ay 9 and negative 4. Dumako na tayo para sa ating ikalawang halimbawa. Kung mapapansin ninyo, ang ating ikalawang halimbawa ay iba sa una nating ginawa. Sapagkat dito makikita natin na meron tayong dalawang square of a binomial sa kaliwang bahagi ng ating equation samantalang sa kanan ay constant. Ang una nating gagawin ay i-expand muna natin ang ating kaliwang bahagi sa pamamagitan ng pag-apply natin ng ating kaalaman tungkol sa special product. Kung mababalikan ninyo or kung ating babalikan, ang pag-simplify ng isang square of a binomial, ganito natin kinukuha ang unang term. Ang unang term ay ina-apply natin yung step na square of the first term. Ang square ng first term, itong ating unang special product na x plus 5 square ay x square. Samantalang, ang pagkuha naman ng middle term niya ay twice the product of the first and second. Dahil dadalawa naman ang term, ibig sabihin, ang first at ang second term niya ay si x at si 5.
So, multiply natin. X times 5 is 5x. Times 2, ang ibig sabihin kasi nung twice ay dalawa, times 2. So, we have 10x. And then, para makuha natin ang third term ng ating unang square of a binomial, square daw natin ang last term or second term. At yun ay si 5. So, 5 times 5 is 25. Ibababa lang natin si plus. Dako na tayo dito sa ikalawang square of a binomial. Ganon din ang proseso na gagawin natin. Para makuha natin yung kanyang expanded form, i-apply natin yung step dito. At yun nga ay square of the first term. Ang first term ay x. Kaya x times x is x square. And then para sa kanyang second term, twice the product of the first and second term. Kaya x times negative 2 is negative 2x times 2 is negative 4. Para sa last term niya is square of the second term which is negative 2. Negative 2 times negative 2 is positive 4. Ibababa mo lang si equals at saka si 37. Ngayon ay atinan siyang ilalabas sa kanyang mga grouping symbol. Dahil wala namang komplikado or wala naman siyang coefficient sa labas ng grouping symbol, tanggalin na lang natin siya. Kaya ilalabas natin ito ano? X squared plus 10x plus 25 plus x squared minus 4x plus 4 kasi positive times negative is still negative. Positive times positive is still positive. No? Kaya po, ito yung ating kaliwang side ng equals. Bring down equals and 37. Ngayon, isimplify muna natin yung kaliwang side ng ating equals. Kung mapapansin ninyo, mayroon tayong magkakapareho at magkakatulad na term. Katulad na nga lang nitong ating quadratic term, yung linear term at saka yung constant. Kung mapapansin ninyo, nilagyan ko na siya ng color coding para madali ninyong makita. Ang pagsasamahin natin ay si x square at saka si x square at si 10x at saka si negative 4x. Si positive 25 at si positive 4. Let's go! X square plus x square, meron tayong 2x square. Positive 10x plus negative 4x, meron tayong 6x. Bakit na naman? Kasi pag nag-a-add po tayo ng number, kapag unlike, we will not add. Hindi natin siya i-a-add. Instead, isusubtract natin. At yung sign ng ating sagot ay susunod sa numero na may mataas na absolute value. Dahil si 10x ang mataas sa 4, kaya si 6 ay positive. Ngayon, plus 29 kasi 25 plus 4 is 29. Ibababa lang natin si positive 37. Kaya nagkaroon tayo ng resulting equation na 2x squared plus 6x plus 29 equals 37. Ngayon, isulat na natin siya sa standard form. Kaya kailangan nating pagsamahin itong dalawang constant na si 29 at si 37. Dahil nga ang standard form ng quadratic equation ay nasa formang ax squared plus bx plus c equals 0, kailangan nating i-equate sa 0 ang kanang bahagi ng equation. Kaya itong si 37 ay ililipat natin sa pamamagitan ng transposition method sa kaliwa. Kaya magkakaroon tayo ngayon ng 2x squared plus 6x plus 29 minus 37 equals 0. Kaya ang pinaka-standard form or simplest form ng ating ikalawang halimbawa ay 2x squared plus 6x minus 8 equals 0. Bakit? Kasi 29 minus 37, magkaiba po sila ng sign. Kaya naman, ang ating gagawin ay maminusan natin si 37 ng 29 at ang matitira sa kanya ay 8. Dahil si 37 ang may mas mataas na absolute value, ang kanyang sign ang susundin ni 8. Kaya meron tayo nitong 2x squared plus 6x minus 8 equals 7. Ngayon mga bata, dahil na isulat na natin sa standard form ang ating quadratic equation, kukuhain na natin or hahanapin na natin ang kanyang solution o ang kanyang roots. Gamit ang factoring, i-factor natin ang first at ang last term ng ating quadratic equation. Pero ito lang ang paalaala ko lagi sa inyo ha. Kailangan ang makukuha ninyong factors ng first and last term ay ang kanilang product ng inner term at ng kanilang outer term ay katumbas ng middle term. Ano nga ba ang factors ng ating 2x squared at ng negative 8x? Ito ay
2x and x ang factor ng 2x square, samantalang ang factors ng negative 8 ay isang positive 8 at isang negative 1. Bakit? So, halina at ating itest ang sum ng product ng outer term at saka ng inner term kung ito ay katumbas ng middle term. Unahin natin ang product ng inner term. Si inner term ay si 8 at saka si x. 8 times x is positive 8x. Yung outer term natin ay si 2x at negative 1. 2x times negative 1 is negative 2x. Pagsamahin, 8x minus 2x is 6x. Nakuha ba natin ang middle term? Nakuha. So, ibig sabihin, yan ang tamang factors ng ating first and last term. Ngayon, paano natin makukuha ang values ng x? I-a-apply naman natin ngayon ang zero product property. Ibig sabihin, itong dalawang factored form na ito sa kaliwa ay pareho nating i-equal into 0. Kaya magkakaroon tayo ng 2x plus 8 equals 0 at x minus 1 equals 0. Unahin natin itong unang factor na 2x plus 8 equals 0. Para makuha natin ang value ng x, paghihiwalay natin itong linear term at constant na si 8. Si 8 ay ating itatranspose sa kanan ng equals, kaya magbabago ang kanyang sign. From positive, magiging negative. Ngayon, ang problema naman natin, paano tatanggalin si 2x? Paano tatanggalin si 2 kay x? Para matanggal si 2 kay x, kailangan natin siyang i-multiply ng kanyang reciprocal o kaya naman ay i-divide ng kanyang sarili. Kaya magkakaroon tayo dito ng 2x divided by 2 and negative 8 divided by 2. Bakit? Kasi po kung ano ang i-divide natin dito sa kaliwa na numero, yun din ang i-divide natin sa kanang bahagi ng equals na numero. Kaya magkakaroon tayo ng x equals negative 4. Ibig sabihin, ang unang value ng x o solution ng ating quadratic equation ay negative 4. Para naman sa ating ikalawang factored form, napakadali lang. Paghihiwalay lang natin si linear term at saka si constant. Si constant na negative 1 ay patatawid din natin ng kanang bahagi ng equals, kaya magbabago yung kanyang sign. Kaya ang ikalawa natin na value ng x ay positive 1. So, therefore, ang solutions ng ating example number 2 ay isang negative 4 at isang positive 1. Sana ay naintindihan ninyo ang aking paliwanag. Ay subukan natin kung kaya nyo nang gawin na mag-isa. Ito po ay gagawin ninyo nang meron kayong kapares. Ang una muna ay isulat sa standard form ang ating equations, pagkatapos kuhain or hanapin ang kanyang solution. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para gawin ang paglilipat sa standard form ng ating equations. At bibigyan ko ulit kayo ng 1 pang minuto para hanapin ang solutions ng bawat quadratic equations. Handa na ba? Okay, let's start. Una, x times x plus 5 equals 2. Ano ang standard form ng ating unang quadratic equations? Tama, x squared plus 5x minus 2 equals 0. Panibagong 1 minuto para makuha ang kanyang solutions or roots. Tama, ang solutions po niya ay negative 5 plus square root of 33 divided by 2 or negative 5 minus square root of 33 divided by 2. Para naman sa ating ikalawang equation, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para ito ay isulat sa standard form. Handa na ba ang lahat? Ngayon, ano ba ang standard form? Tama, ang standard form ay 5r squared plus 20r plus 15 equals 0. 1 minuto ulit para naman makuha ang mga solutions nito. Time is up. Ano ang solution?
Tama. Ang solutions nito ay -1 and -3. Ngayon, handa na ba kayo para sa ika-3 natin na equation? Ito ang ika-3 equation. Bibigyan ko naman kayo dito ng 1 minuto ulit para makuha ang standard form. Ang oras ay magsisimula na. Ngayon, ano ang standard form ng ating equation number 3? Tama. Ang standard form niya ay 3x squared minus 18x equal 0. Ngayon ay 1 minuto ulit para sa pagkuha ng mga solutions nito. Ang oras ay nagsisimula na. Time is up. Ano ang solutions or roots ng ating ikalawang equation? Tama, 0 and 6. Magaling! Dahil matagumpay ninyong nagawa ang ating by pair na gawain, ngayon naman dadako na tayo sa aplikasyon. Individual na ito ngayon ha. Ang gagawin nyo ulit, ang equation na nakikita ninyo ay ililipat sa standard form and then isusolve or hahanapin ang kanyang roots or ang kanyang mga solutions. Bibigyan ko ulit kayo ng 2 minuto para maisagawa ang ating aplikasyong bahagi o bahaging aplikasyon. Your time start now. Ngayon ay dumako na tayo sa bahaging paglalahat o generalization. Dahil kanina ay buong husay ninyong nagawa ang ating individual activity at sabi nyo nga wala na kayong nais na iklaro at liwanagin dahil malinaw na naintindihan ninyo ang ating paksa ngayon. Ako lang ay merong isang katanungan. Ito ay maaari ninyong sagutin sa inyong kwaderno. What are the steps in solving equations transformable into quadratic equations? Dumako na tayo sa bahaging ebalwasyon. Dito, tatayahin ko kung may natutunan kayo sa ating discussion sa unahan ng video. Ang gagawin nyo lang, isusulat ito sa kalahating bahagi ng papel, paputol o 1/2 crosswise. Transform each equation into standard form, then find its solutions. Dalawa lang po ito pero bawat bilang ay equivalent to 5 points. Kaya po yan ay 10 items. Good luck! Bilang karagdagang pagsasanay, gawin ninyo ito sa inyong bahay. I-transform ang quadratic equation sa ibaba at isulat ang inyong mga kasagutan sa inyong kwaderno. Salamat! Kung nagustuhan ninyo ang mga Tagalog tutorial ko o lesson ko, mangyari pong paki-like, paki-subscribe na din, at paki-share. Thank you ulit! Hanggang sa susunod na video! Ito po muli ang inyong Teacher Ev. Salamat mga bata, salamat mga kalola. Thank you sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan ang pag-like, pag-share, and kung pwede, pag-subscribe na din. Thank you!